Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fil Qur'an al-Karim, ba'd a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga naniwala, matakot kayo sa Allah ng may tunay na pagkatakot sa Kanya. At huwag kayong mamatay maliban kayo ay nasa kalagayan bilang mga Muslim na sumuko at tumalima sa Kanya. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qullu qawlan sadida. O kayong mga naniwala, inyong katakutan ang Allah at magsalita kayo tuwina ng mga salitang makatuwiran o makatarungan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating topic ngayong araw na ito ay tungkol sa tatlong tanong sa libingan. Ano ang mga ito? Tungkol sa mga tanong na itatanong ng mga anghel sa libingan, malinaw na ipinaliwanag ito sa sumusunod na hadith. Sinabi ni Al-Bara radhiyallahu anhu, lumabas kami kasama ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam para sa libingan ng isang lalaki mula sa mga Ansar. Pag sinabing Ansar, ito yung mga tao na nasa Madina. At pag sinabing Muhajirun, ito naman yung mga tao na galing sa Makkah, nag-hijrah. Dumating kami sa libingan at nang ilagay na ang yumaong tao sa lahat, umupo ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at umupo kami sa paligid niya. Parang may mga ibon sa aming mga ulo. Ibig sabihin, tahimik at hindi gumagalaw. Kung sa atin yan is may dumaan ng anghel. May hawak siyang pamalo na ginagamit niya upang pumahik sa lupa. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, humingi ng kaligtasan sa Allah mula sa parusa ng libingan. 2 o 3 beses niya inulit. Pagkatapos, sinabi niya, kapag ang mananampalatayang alipin ay malapit nang umalis sa mundong ito at pumasok sa kabilang buhay, may mga anghel na bumababa mula sa langit na may mga mukhang mapuputi na tulad ng araw. At sila'y umupo sa paligid niya hanggang sa siya ay abutin ng kanyang paningin. Alam niyo yung pagka namatay yung isang tao is yung mata niya nakatingin sa taas. Kasi hinahabol niya yung kaluluwa niya. Dala nila ang mga kumot mula sa paraiso at mga pabango mula sa paraiso. Ito yung isang pag namamatay isang Muslim, ganito yung eksena. Pagkatapos, darating ang anghel ng kamatayan at uupo sa kanyang ulo at sasabihin niya, o mabuting kaluluwa, lumabas ka at tanggapin ang kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang kaluguran. Pagkatapos, ito'y lalabas ng madali tulad ng patak ng tubig mula sa bibig ng isang takal. Parang sa pitchel ba? O kaya yung baso. Pagka nalaglag yung tubig, ganun lang kabilis lumabas yung kaluluwa ng isang Muslim. Kapag hinawatan ito, hindi nila ito iiwan sa kanyang kamay at nang sandaling ito'y kunin nila at ilagay sa kumot na may pabango at mayroong amoy na katulad ng pinakamahusay na mas sa mukha ng lupa. Pagkatapos, aakyat sila at hindi sila dadaan sa anumang grupo ng mga anghel na hindi nila sasabihin,
Sino ang mabuting kaluluwa na ito? May mga anghel ba? May mga ano din dun, may mga marites din. At sasabihin nila, ito ay si ganito at ganito, anak ni ganito at ganito. Tinatawag siya ng mga pinakamagandang pangalan na kanyang kinilala sa mundong ito, hanggang sa marating nila ang pinakamababang langit. Umakyat na sila pero may pinakamababang langit pa. Anong meron doon? Hiniling nila na ito'y buksan at hindi ito binubuksan. Pagkatapos binasa ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang interpretasyon ng kahulugan. Para sa kanila, hindi bubuksan ang mga pintuan ng langit at hindi sila papasok sa paraiso. Ito naman sumurkat na ito na yung mga disbeliever naman. At hindi sila papasok sa paraiso hanggang ang kamelyo ay dumaan sa butas ng karayom. Ibig sabihin nun, yung camel, makakapasok pa siya sa butas ng karayom? Imposible. Okay? So, ibig sabihin, yung mga disbeliever kapag namatay, yung mga lowest heaven na yan, hindi yan bubuksan sa kanila. Kasi yung believer kanina, binubuksan yung mga kalangitan, yung mga heaven sa kanila para sila ay papakitaan man lang ano meron sa paraiso na yun. Okay. Tuloy natin. Sinabi niya, pagkatapos sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isulat ang aklat ng aking alipin. Ito yung sa mga mga disbeliever na. Isulat ang aklat ng aking alipin sa Sijin, sa pinakamababang lupa, at ibalik siya sa lupa sapagkat mula sa lupa sila nilikha. Sa lupa ko sila ibabalik at mula sa lupa ko sila muli bubuhayin. Kanina, balik tayo dun sa Muslim na dinala sa kalangitan. Pagka sinulat na yung kasi kilala na siya ay believer, na ito yung sinabi niya na ako ay si ganyan, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at si Propeta Muhammad ang pinakahuling sugo ng Allah. At sasabihin ng mga anghel sa kanya, yan din yung lagi mong sinasabi sa mundo. Ito sa isang Muslim. Ngayon, pagdating sa disbeliever, hindi niya alam yung mga kasagutan na yon. Ano ba yung tatlong katanungan na yun? Pupunta tayo yun inshallah. Pagkatapos, ang mangyayari dun sa disbeliever kapag binalik na siya sa lupa, ibabagsak na lang siya. Ito, kaya ibabagsak ang kanyang kaluluwa. Ang believer, dalawang anghel, ihahatid hanggang sa grave niya, sa libingan niya. Pagkatapos, binasa ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, interpretasyon ng kahulugan. At sino mang nagtatalaga ng mga katambal sa Allah para itong nahulog mula sa langit at kinuha ng mga ibon o ibinulaslas ng hangin sa malayong lugar. Suratul Hajj, verse 31. Sinabi niya, pagkatapos ibinabalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, at may dalawang anghel na lumapit sa kanya at pinapatayo siya. Ito na, nasa libingan na siya. Mismo, yung patay. At sinabi nila sa kanya, ito na yung tatlong katanungan na kailangan natin makabisado para sa future ba. Nasa libingan na tayo, alam natin kung ano yung sasagot. Number 1 na katanungan, sino ang inyong Panginoon? Sinasabi niya, pagka-disbeliever ay hindi ko alam. Pero ang believer, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang aking Panginoon. Pangalawang katanungan, ano ang iyong relihiyon? Sinasabi niya, pag disbeliever, ay hindi ko alam. Pero pag believer, ang aking relihiyon ay Islam. Pagkatapos, may isang tinig na nagsisigaw mula sa langit. Hindi sinabi yung pangatlo. Sabihin ko lang yung pangatlo. Yung pangatlo, ano ang masasabi mo sa taong ito? Muhammad. Kapag ka disbeliever, ang sasabihin ay hindi ko alam. Pero pag Muslim, siya ay isang propeta
ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sasabihin ng mga anghel, yan din naman ang sinasabi mo nung nasa mundo ka, kaya ito ay katanggap-tanggap. Pagkatapos may isang tinig na nagsisigaw mula sa langit. Ihanda para sa kanya ang higaan mula sa impyerno. Ito na yung disbeliever, at bihisan siya mula sa impyerno at buksan para sa kanya ang isang pintuan patungo sa impyerno. Pagkatapos may dumating na init at may init na hangin mula rito, at ang kanyang libingan ay kumukulang at sumisiksik sa kanya hanggang sa magkakasalubong ang kanyang mga tadyang. Imagine nyo itong mga ribs natin, mga kapatid. Ganito yan, pero magiging ganyan siya. Iipitin tayo ng lupa hanggang tayo ay makatulog ng mga disbeliever. Pero pagdating sa mga Muslim naman, pag nasagot na yung tatlong katanungan na yon, luluwag ng 7 forearms. Kung ba maluwag, tapos meron pang tatamnan na kulay green na damo. Which is, ang magiging ilaw mo ba dun, bibigyan ka ng ilaw sa libingan. Kaya ang ano lang natin dyan is, maging firm lang tayo na maging Muslim. Allahumma amin. Pagkatapos, may dumating na isang lalaki. Hindi pa tapos na, nasa libingan pa to. Na may pangit na mukha at pangit na kasuotan. At masamang amoy na magsasabi, tanggapin ang masamang balita. Ito ang araw na ipinangako sa iyo. Sinasabi niya, sino ka? Ang inyong mukha ay nagbabadya ng kasamaan. Sinasabi niya, ako ang iyong masasamang gawa. Sinasabi niya, o Panginoon, huwag mong payagan na dumating ang oras. Huwag mong payagan na dumating ang oras. Isinalaysay ni Abu Dawud, Ahmad. Ang bersyong ito ay sinalaysay niya, itinuturing na Sahih ni Albani sa Sahih al-Jami'. Yun yung nangyari sa disbeliever. Ngayon, kung sa Muslim naman, merong darating na napakagwapong lalaki. Mabango. Tapos tatanungin nyo ng Muslim, sino ka? Ang sasabihin niya, ako ang iyong magagandang gawa. At ito'y magiging kasama niya at magiging ilaw niya sa libingan. Okay, sumunod dito is ang tamang pananaw na ang dalawang anghel ay tatanungin lamang ng yumaong tao sa kanyang libingan tungkol sa mga usaping ng tauhid, pagiging nag-iisang Diyos at akida o ang paniniwala. Ito ay malinaw na malinaw. Ulitin ko, ano yung tatlong question sa libingan? Una, sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong relihiyon? At ano ang masasabi mo sa taong ito, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At ang Allah ang pinakamahusay na nakakaalam. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Mga kapatid, para sa ating konklusyon ng ating khutbah ngayong araw na to is ang unang payo dito na ating makukuha lesson is yung pagiging stand firm natin sa ating akida at sa tauhid. Na lagi natin ito yung pundasyon ng ating pagiging Muslim, ang relihiyong Islam. Lagi nating sabihin kapag bakante nating oras ang pagdidikir, La ilaha illallah. Ito yung pinakamainam na pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus salam.